Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagong balita sa buwan ng Agosto. Ito na naman sila. Dito ako nabibuisit yung mga inaasa na lang talaga natin sa vaccine. Bahagi ng reaksyon ni 2019 bar top-notcher Attorney May Diane Azores sa pahayag ng Pilipino na magtiis muna, hintayin lang natin ang vaccine na manggagaling sa China. Yan ang sinasabi niya. Sabi niya, that's like waiting indefinitely for a miracle to happen. Ang agang nabulok nito, no? Ang agang nabulok ang utak nito. Pasensya na, pero totoo, ha? Sino man nagsabi sa yung walang ginagawa ang gobyerno at nag-aantay lang, nakaganyan lang, antay natin ng vaccine, ganyan. Antay lang kaming vaccine. Yung mga ganyang klaseng script, halatang nakikinig ka lang sa mga kakosa mo, eh. Abogado ka pa man din. Top-notcher ka, mag-research, di mo ginagawa. Sino man nagsabing walang ginagawa? Ang gobyerno. Sinasabi lang ni Pangulong Duterte, mga kababayan, tiis-tiis muna tayo, antay tayo ng vaccine. Basta ngayon, ganito ang gagawin natin. Ito. Ang dami namang ginagawa, madam. Attorney, ano ba? Nakaka-high blood to. Christine Uchiyama, salamat sa 610. Uy, ingat-ingat kayo mga taga-Japan, ha. Tumataas daw ang bilang dyan ng mga may COVID. Balita ako. Sa sobrang sabi nito ni Nole de Chavez, sa sobrang lapad ng ilong ni Attorney, tamang kuneho na. Ay? Sabi na iba, may picture kang lumabas to na idol niya daw si Diokno, eh. No wonder. Alam mo, sabi ko nga, kung ganito mga magta-top-notcher na abogado, patay tayo dito. Patay tayo. Pero alam nyo, wag naman kayo mag-alala dahil hindi naman porket nakapagtapos o matalino, mataas ang puntos, yun lang ang yun lang ang magsusurvive sa mundo, hindi ho. Kailangan natin ng mga, sabi nga nila, yung mga street smart. Hindi ho lahat ng knowledgeable ay may wisdom. Rudy Bunagan, hipon. Hindi ho yan hipon, ha? Nakakainis. Kasi nakakainis lang, eh. Alam mo yung paulit-ulit na script nila, nakaka-imbyerna na mag-aantay na lang tayo ng ng vaccine para Wala akong sinasabing ganun. Wala akong sinasabing mag-antay lang ng vaccine at hindi na magtatrabaho ang gobyerno. Lahat nga inaasikaso, pati LSI. Nakita nyo yung kahapon, yung sa Congress? Kahapon ba yun, isang araw? So after pala mapicturan yung pangit na lugar, inayos naman kaagad yun, tas pinalala lang nila na siksikan doon sa Rizal. Nakakaano na yung politika sa atin, nakakabuisit na. Talagang gusto lang nilang sira. Alam mo, kaya nga sana mga kababayan, ito hinihingi ko sa inyo, maging aktibo tayo. Wag lang tayong tumahimik. Wag tayong tumahimik na pagkaganito kasi yung nakakabuisit. Isipin nyo, ano ang mga kanilang mga isasabihin nila? Isasabihin ni Lenny. Sabihin ni Lenny, hindi naman problema yung mga hindi disiplinadong mga Pilipino, eh. Wag natin sabihin silang hindi sila disiplinado. Yan, mga halatang piniplis lang niya yung pandinig ng mga Pilipino. Madam Lenny, subukan mong mag-drive. O nga pala, puro ka driver, eh, at saka security. Subukan mong mag-drive. Makikita mo talaga sa kalsada kung gaano ka-undiscipline ng tao. Mayaman, mahirap, undiscipline. Kahit nga sa mga mall, may makikita kang nagtatapo ng face mask. Ang face mask yan ang masasabi nating talagang may virus, pero may makikita kang may mga face mask sa lapag. Sabi ko, napaka namang klaseng mga Pilipino nito. Nakaka-imbyerna na talaga. Tas madidinig mo, yung vice president mo magpapabango at sasabihin niyang walang problema, may disiplina ang mga Pilipino. Hindi yung mahawa ang mga Pilipino dahil sa may disiplina sila.
nga lang sa mga reporting na nakikita ko, ayaw na talaga nila gusto ng hulihin yung mga tao para magpa-testing eh. Kasi ayaw lumulusot. Tapos ngayon, ang sarap manampal. Alam nyo, minsan gusto kong manampal. Makakasalubong ako ng mga kababayan natin na hindi ho nakaayos yung face mask, yung labas pa rin ng ilong hanggang ngayon. Ang sarap po talaga manampal. Dito, meron nung nag-away dito sa labi kahapon. Meron nung kasing foreigner na ayaw mag-face mask. Kasi daw yung kaibigan niya, basta ganyan-ganyan keso Pilipino, okay lang daw, ganyan. Sabi ko nga, anak na hintucha naman Ito ding mga Pilipino, pasaway din. Hindi sitahin yung bisita nila. Tapos sasabihin natin, walang problema. Wala namang problema sa mga Pilipino. Walang... Hindi ko nga alam Bawal o kaya yun, yung manampal? Joke lang po Sabi nito ni Jimmy Belches, burao talaga ang mga Pilipino, real talk lang. Tama naman talaga Marami naman ho talaga. Meron pa ako nakita, alam nyo, sandali lang meron akong papakita sa inyo. Sandali lang magdi-disappear lang ako na mabilis. May papakita ako sa inyo Ganito magsuot ng face mask, ng face shield. Wait lang magdi-disappear lang ako. Ayan. Marilyn, salamat. Bakit sa tingin ko gusto lang niya magpapansin kasi nga sa background niya. Oo nga. Para siyempre, parang trabaho, kailangan ng trabaho. Yung ganyan, face shield, di ba? Naka-face shield. May mga ganyan May nakita ko sa SM, sa SM. Basta sa isang mall. Tapos, naka-face shield pero naka-ganyan. Anong binablock mo? Ang dami ko nakakitang ganyan. Anong kwenta to? Bakit ka nakaganyan? Nagsuot ka pa. Kasi requirement ka sa kanila Mga staff doon, mga security requirement na naka-face shield. So, kailangan, ganyan sila. Ganyan ang suot ng face shield. Ganyan kabalasubas. Kung hindi naman mga gago rin Diba? Sinabi, requirement. Sa yun? Sa isang mga mall, pati sa iba may nakikita rin ako sa mga condo. Requirement kasi yung mga security, yung mga staff, mag-face shield requirement. So, ang gagawin nila, susuot nila pero nakaganyan. Anong trip nyo? Ni-require pa kayo. Simpleng pagsuot, hindi nyo maisuot. Kasi sabihin nyo, mahirap. Kayo yung umaharap sa tao Kayo yung magiging carrier kasi siyempre halimbawa sa mini-stop, may tao, yung cashier, kakausap sa isang tao, kung may COVID yun, napunta na sa'yo, tapos ipapasa mo sa iba, kayo yung umaharap sa tao, kayo yung maraming umaharap, tapos ganun ang suot. Alam mo, sarap ganunin tapo mo na yan. Nakikita mo, suot-suot ka pa ng ganyan, tapos display. Ano pinoproteksyonan mo? Bunbunan mo? Kalbo ka ba? Upaw ka ba? Ginawang visor tama. Kaya yun ang pinaka number 1 na kasinungalingan ni Leni Robredo. Yung sasabihin na may disiplina tayo mga Pilipino para lang bumango siya sa ng Pilipino. Kung kanina, umuulan na. Nasa EDSA, nasa bike lane niya, pero wala din namang helmet. Tapos, meron pa ako nakita. Sabi ko nga, talaga Binusinahan ko ng bonggang-bongga. Muntikan siya sumemplang. Joke lang. Binusinahan ko siya talaga, pero hindi mo siya sisemplang. Paano? May bike lane. Okay? Sa EDSA. Pero sinalubong niya yung mga sasakyan. Bike siya. Kasi bike lang naman ako Okay lang naman. EDSA yan EDSA.
Okay lang naman, wala nga akong helmet eh. Tapos, sasalubong lang ako, okay lang yun. Kasi sabihin nilang may disiplina tayo mga Pilipino. Edgar G, 2.99. Present kami ni Claire Gilardes. Happy weekend. Alam nyo, ito lang ang sa tingin ko. Sa tingin ko ang mga Pilipino, wala hong aside sa walang disiplina, wala ho silang pakialam sa tao. Masyadong selfish. Hindi nila iniisip yung tao. 'Di ba kaya nga 'di ba sinabi ko nung ako ngayon ang isa sa lagi kong pinanonood Pasensya na kung madalas ko ikwento ito yung Paulo from Tokyo na yung vlogger na kinikwento niya yung mga context kasi English yun at least English yung pagkakwento niya. Kinikwento niya kung bakit yung mga Japanese ganito. Maribelski, salamat sa $10. Hello Mr. Banner, sorry late ako pa. Shoutout naman po sa mga gwapong mga moderator sa Potpot Show, The Bodyguard, Udi Bunagan, Hopper, welcome back. Pa-shoutout din kay Lingaw, huwag ka nang magalit. Salamat po Miss Maribel, thank you sa $10 Canadian. Pinapanood ko doon, alam nyo ba, ito, kasi nag-uusap sila doon. Nag-uusap sila na nung ikakasal na sila nung asawa niya. Tinatanong ko sino daw ba ang mali, hindi pala ikakasal. Sorry. Yung pumunta yung lalaki doon sa bahay ng babae. Okay? Doon sila nag-New Year. Nung mamimili na sila, okay? Yung lalaki ang maglalabas ng pera. Kasi parang, oy, gentleman ka, lalaki ka. 'Di ba? Ganun ang dating, which is sa atin naman sa Pilipinas ganun din tayo. Pero ang kultura daw sa Japan, pag ikaw ang bisita, since mag-New Year, bibili ng mga pagkain, pang celebration, hindi ikaw ang bibili kahit ikaw pa'y lalaki. Ang bibili daw doon sa kultura nila ay yung family pa rin ng babae. Kasi sa kanila, since ikaw yung bisita, kami ang bibili. O, di ba? Ganon. Ganon daw yung kultura nila. Kaya nga pati sa kultura ng pagmamask, kahit wala pa nung pandemic, basta may konti kang sipon, may konti kang nararamdaman, nagkukusa na sila maglagay ng mask para hindi sila makahawa. Kasi concerned sila na makahawa ng ibang tao, mga Japanese pa naman workaholic. So ganun sila ka-concern. Tapos yung sa trend nga, hindi rin nag-uusap-usap para wag tumalsik yung laway, ganyan. At the same time, hindi ka makaka-istorbo ng tao. Ganun sila yung they care about other people. Pag naglalakad naman daw, wag ka ring haharang-harang. Tayo pa ng mga Pilipino pag namamasyal. Ganun, di ba? Tigil ng tigil. Kwentuhan ng family, kwentuhan kayo ng family. Nakakaharang daw kayo, nakaka-istorbo daw yun. Hindi daw po yun polite sa Japan. Yun yung kinikwento. Sabi ko nga, sila kasi ang laging nasa isip nila, hindi dapat ikaw makaka-istorbo sa ibang tao. Hindi ka makakasagabal sa ibang tao. Hindi ka makaka-perwisyo sa ibang tao. Yun yung sa tingin kong kulang sa ating mga Pilipino aside from wala tayong disiplina. Kulang sa ating Pilipino yung iisipin ko yung kapwa ko, hindi ako makaka-istorbo sa kapwa ko, hindi ako makakadihado sa kapwa ko, hindi ako, sa atin na lang bibigyan ko na lang kayo ng halimbawa, kaya ako isang inis na inis, isa pa ang inis na inis po ako sa elevator. Mali na nga ang pagsuot ng mask, nagkikwentuhan pa. Yung parang gustong iparinig sa'yo yung kwento nila. Parang gusto ko nila isama doon sa kwento nila. Uy, alam mo si ganito. Ang lalakas na magkwentuhan ang ingay-ingay na, alam mo yon, kailangan, talagang, you have to join us in our, storytelling. So, kailangan nilang, ganun. Sa akin nga, sabi ko nung una, okay lang yan, wala pang pandemic. Pero ngayon, pag nasa elevator ka, ang nakalagay na nga doon, ewan ko sa ibang inyo sa mga elevator sa inyo, nakalagay na nga face the wall. Bakit? Para walang laway ka. Pag huminga ka, hindi ka, kahit na nakamask ka, hindi lumalabas, pumupunta sa ibang tao. Kasi lalo na kung masikip yung elevator, so face the wall. So dapat gagawin mo yun, di ba? Kasi nga, you care about other people. Hindi, may nagkikwentuhan pa yung ganito na nga yung ganito na nga yung paggamit ng kwentuhan pa. Alam mo, mare, ganito kasi yun Parang ganda ng Netflix na napanood ko. Grabe. Parang, gusto mo sumali sa kwentuhan namin?
Ganon eh. May mga ganon talaga eh. Kakainis. Hindi ewan ko. Wala tayong sana medyo... Sana meron tayong pakialam sa kapwa natin. Yun lang. Ito si Leni Robredo, nagpapakit lang sa tao, kaya niya sinabing, hindi naman, walang problema, disiplinado tayong mga Pilipino. Diba? Ganun. Disiplinado tayong mga Pilipino. May bibigyan ko pa kayo ng sample dun sa UP. Diba? May pinost ako sa UP, nagrally sila. Bago pa pala may nagrally dyan, itong nakarang zona, ma-stricto na palang pinagbabawal dyan ang lumabas nga. Bakit? Marami pala talagang may mga COVID dyan sa loob ng UP Diliman. Report nila yan hindi ko report yan. Sila ang nag-report yan. Sabi ko nga, alam nyo na pala noon na meron na palang mga COVID dyan. Bawal na yung lumabas-labas dyan, bawal na maglakad-lakad dyan, pinagbabawal na ng mga kapulisan dyan. Lumabas sa balita yan nakita ko, ABS-CBN pa nga nagbalita niyan Tapos biglang pinayagan nyo yung mag-rally sa loob. Sabi ko, ano ba namang klaseng, talaga napaka-selfish nating mga Pilipino. Nako. Tapos, etong naman mga piling matalino na ito, tulad nito ni Attorney Median Azores, basta magpapakalat ng fake news na inaasikaso lang, vaccine. Wala namang sinabi magantay lang sa vaccine, natutunga nga tayo mga Pilipino. Ako ito lang sa akin Una, meron pagkukulang ang gobyerno, tama. Pero meron ding magaganda na dapat din ibalita, mas madami yan. Kung meron mang talagang sabit na sabit yan, yung sekretary nating sa DOH. Okay? Pero at the same time, ang solusyon sa buhay, hindi lahat gobyerno iaasa mo. Kung puro gobyerno at gobyerno lang may problema, ay malaking problema mo talaga. Baka pati pagluloko ng jowa mo sa gobyerno mo isisi. Ang tunay na pagbabago ay pagbabago mula sa sarili. Ikaw mismo yung magbago. Ayaw mo ng fake news, nagagalit ka sa fake news, pero kayo pag nagpakalat kayo na 9 trillion na ang utang ng Pilipinas, magbabayad tayo ng 86,000 kada isang tao. Galit kayo sa fake news, pero pakalat kayo ng pakalat ng fake news. Eto, babanat-banat kayo na, vaccine na. Nag-antay lang tayo sa vaccine? Hindi naman pwedeng ganun. Sabi ko nga, iniisip ko talaga ito, mga kababayan, iniisip ko ng maigi. Ito bang Attorney Median Azores na ito, sadyang tulongges lang? O sadyang gusto lang niya talaga siraan ng gobyerno at awayin ng gobyerno? O talaga medyo mahina ang utak? Okay, matalino siya dahil top-notcher siya, pero mahina yung yung pagiging utak niya kasi hindi man lang siya nag-research. Hindi naman yan ang sinasabi ng gobyerno. Hindi ko nga alam, iniintindi ko Ano to? O pang-apat, gusto lang niyang matawag siyang meron siyang kwenta o relevant. Alam mo kasi ang tao, ang tao po kasi talaga ay meron silang gusto nila yung pinupuri sila, gusto nila yung meron tayong tendency na kailangan laging ako, lagi akong relevant, lagi akong pinag-uusapan, lagi akong dapat kasali ako. Ganun. Kailangan meron akong masabi, kailangan yung feeling entitled na karapatan mo ang lahat. Hindi. Oo, tama, may karapatan tayo, pero wag naman tayo magkaroon ng karapatan na maging tanga. At to the point, yung ibang tao maapektuhan na sa sinasabi natin. Papansin, pwede rin. Ego, pwede rin. Hindi ko alam sabi ko nga sana naman madam, bago ka humirit ng ganyan, medyo inisip-isip mo naman. Makakatulong ba sa tao yan? Sa akin makakatulong ba sa tao mong komento ng vaccine? So may inis ang tao.
Oo nga, bakit nga naman? Bakit nga naman ng si Duterte, vaccine lang ang inaantay? Angel Parmero, salamat sa 5 Canadian. Bida-bida, ang dami din sa atin yan. Alam mo kasi, isipin nyo, manood kayo ng yung mga press briefing ni Presidente. Ang dami namang ginagawa eh. Sa katunayan niya, ako, totally, nung una, against ako na mag-GCQ. Bakit? Sabi ko, kailangan pang mas mahigpit eh. Kasi itong mga Pilipino, ECQ na nga, labas pa rin ng labas. Kaya lang at the same time, naintindihan ko naman yung sinasabi ng economic manager ni Pangulong Duterte na kailangan ng tumakbo ng ekonomiya natin or else babagsak talaga tayo ng todo-todo. Sabi nga is, naintindihan ko na yung sinasabi nila na we have to learn how to live with this virus. Noong una, ayoko eh. Sabi ko, actually ayoko pa rin. Ayoko pa rin na mag-GCQ ng tuloy-tuluyan kasi wala talagang disiplina yung Pilipino. Kaya lang sabi ko, paano na? Kawawa nga naman. Paano naman yung walang trabaho? Paano naman yung mga hindi naman pa pwedeng forever gobyerno magpautang, magbigay na, hindi nga pautang, bigay nga eh. Gobyerno na lang lagi ng gobyerno tutulong, magpakain. Hindi kakayanin ng gobyerno, hindi tayo mas sobrang yaman. Kaya lang, yun ang sad to say, we really have to live with this virus ng disiplinado. Kaya nga ako sabi ko, eto hindi pa requirement ang face shield, di ba? Pero ako, ginagawa ko na yung party ko. Bakit? Sabi ko, kahit magmukha na akong tanga, kasi may ganito pa, may mask na, may ganito pa, naka-shades pa. Joke lang, di na ako naka-shades. Ayan. O di ba, magmukha ka ng tanga, pero at least gawin mo na lang yun para sa kapwa mo. Malay mo, may sakit ka. Ganun na lang iniisip ko. Malay mo, may sakit ako, di ba? Oy, JJ Kojima, nagising ha. Pag hinubad ng face mask ay huwag hawakan ng gitna. Dapat sa may parte ng ears. Pag hinubad at yun nanawakan, nasa gitna ng mask. Bacteria, kaya don't touch it. Yes, JJ Kojima. Salamat po. Ako, yung sabi ko nga, yun ay magiging parte ko sa lipunan, okay? Maging parte mo na magsuot ng ganito kahit hindi pa nire-require ng gobyerno. Magkano lang naman to, 100 pesos. Ito, sira na ho ito. May tupi na ayoko na siya. Kasi ako medyo... So, mura lang naman to, 100 pesos. Suot na natin, diba? Para at least, kahit pa paano, yung mga laway-laway pang tumatalsik, medyo maharang-harangan niya na. Diba? Lalo pa naman sa atin, no? Siguro sa ibang bansa, medyo talagang, lalo sa Amerika, medyo maluluwag ang mga tao, diba? Medyo malayo-layo sa isa't isa. Pero sa atin, ultimong mini-stop, nagtatraffic eh. Pagpasok mo mala mini-stop, 7-Eleven, dikit-dikita na yung mga tao eh. Hindi mo mamamalayan kung sino talaga dyan ang naka-face mask na maayos. Yung iba pa, yung face mask nila, talagang mali pang paggamit o kaya naman pangit pa yung face mask. Hindi katulad nitong Banat by Face Mask, 3-ply, pwede pang hugasable. Ang tawag dyan, hugasable. Ha? Ganda yan. Okay, mag-alala, hindi ko ginagamit to kaya kahit hawak-hawakan ko. Kasi ito po ay pang-demo ko lang. Okay. So, yun lang ang magiging, sabi ko nga, yun ang dapat maging tulong man lang natin sa kapwa natin. Ano yung mako-contribute ko? Kaya nga sabi, di ba, paulit-ulit natin sinasabi yan, do not ask what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Ha? Basta ganun. Yun ang ibig sabihin nun. Huwag mo daw tanungin kung ano magagawa ng bansa mo para sa'yo. Tanong mo kung ano yung magagawa mo sa bansa mo. Yan. Importante yan. Kaya kahit sa bahay, always remember that, mga kabataan. Do not ask what your parents can do for you. Ask what you can do for your parents. Ganon din. Kawari, sa loob ka ng kasi tayo yung kunwari, nasa kondo ka. Isipin mo, dapat pagsilbihan ako ng mga gwardiya dito. Dapat pagsilbihan ako ng administrator dito. Dapat pagsilbihan ako ng mga janitor dito. Hindi. Dapat ang thinking mo, do not ask what the janitor can do for you. Ask what you can do for the janitor. Kasi nga dapat maging selfless ka eh. Alam mo, until we yung tawag doon, maging attitude na natin yung maging selfless. Ibig sabihin, lagi nating iniisip yung kapwa natin, lagi nating iniisip kung ano makaka-benefit sa kapwa natin. Yung bansa natin hindi uunlad. I'm telling you. Kahit ang daming, ang tawag nito, kahit ang daming ganito, anong pangalan nito? Ang daming top-notcher. Ang problema sa atin ang daming tali-talinuhan.
Ito number one problema ng mga Pilipino, tali-talinuhan. Ang daming tali-talinuhan, konti yung talagang gumagawa ng tama.